Pagkatapos mailigtas ng mga agila, naghanda ang grupo na magpatuloy sa paglalakbay habang nagising si Smaug sa ilalim ng lahat ng ginto. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay, hindi nila alam na sinusundan sila ng isang grupo ng mga orc na pinamumunuan ni Azog. Napansin din ni Bilbo na may malaking nilalang na parang oso sa malapit. Pinatakbo ni Gandalf ang grupo sa bukid at kagubatan upang makarating sa isang bahay. Paparating din ang mabangis na oso, kaya nagpupumiglas sila sa pinto hanggang sa mabuksan nila ito at sumugod sa loob habang sinusubukan ng halimaw na sundan sila, ngunit sa kabutihang palad, nailak nila ang pinto bago may masaktan. Ipinaliwanag ni Gandalf na ang oso ang may-ari ng bahay na maaaring magpalit ng anyo. Doon nagpalipas ng gabi ang grupo at nagpasya si Azog na huwag umatake dahil nagbabantay ang oso. Plano niyang tambangan ang mga duwende sa kalsada. Gayunpaman, dumating ang isang orc na nagpahayag na ipinatawag sila ng kanilang amo. Naglakbay ang mga orc sa inabandonang kuta kung saan sinabi ng misteryosong necromancer kay Azog na kailangan niya siya upang pamunuan ang kanyang hukbo sa paparating na digmaan. Si Azog ay nahuhumaling pa rin sa paghihiganti kay Thorin, kaya sa halip ay ipinadala niya si Bolg para patayin ang mga duwende. Kinaumagahan ay nag-anyong tao si Beorn at ibinahagi ang kanyang pagkain sa grupo. Sinabi niya sa kanila na ang lahat ng kanilang mga pagpipilian sa paglalakbay ay mapanganib dahil lumalaki ang bilang ng mga orc at papalapit na ang kadiliman. Inamin ni Beorn na galit siya sa mga duwende ngunit mas napupuot siya sa mga orc kaya pumayag siyang samahan sila sa kagubatan. Pagkatapos ng ilang oras na pangangabayo, nakarating ang grupo sa gilid ng kagubatan at ang Elven Gate. Hindi maganda ang lagay ng kagubatan, ngunit ito lamang ang kanilang paraan upang makarating sa bundok sa tamang oras. Lumapit si Gandalf sa rebulto ng Elven Queen at nakakita ng pulang mata na nakapinta dito habang inaalala na sinabihan siya na ang kadiliman ay babalik. Kasabay nito, naramdaman ni Bilbo ang kakaibang sensasyon na nagmumula sa kanyang singsing. Napagdesisyonan na masyado itong mapanganib para huwag pansinin, iniwan ni Gandalf ang grupo upang mag-imbestiga matapos silang paalalahanan na huwag umalis sa daan dahil maaaring paglaruan ng kagubatan ang kanilang isipan. Ang grupo ay gumugol ng ilang oras sa pagtawid sa kagubatan at ang hangin ay nagsimulang makaapekto sa kanila. Sa kalaunan ay nawala sila sa daan at napunta sa tabi ng bangin, kaya kinailangan nilang bumalik upang hanapin muli ang kanilang daan. Sa lalong madaling panahon sila ay ganap na naligaw. Nagsimula silang magpaikot-ikot lamang at nagkaroon ng mga guni-guni hanggang sa puntong nakikita na ni Bilbo ang kanyang sarili. Biglang nagsimulang magtalo ang mga duwende, ngunit pinatahimik sila ni Thorin nang mapagtanto niyang may nakatingin sa kanila. Samantala, sinimulan ni Bilbo ang pag-akyat sa mga puno hanggang sa lumabas ang kanyang ulo sa kagubatan, na nagpapahintulot sa malinis na hangin at maliwanag na sikat ng araw na magliwanag sa kanyang isip. Ang mga duwende ay hindi sumasagot sa kanya nang siya ay sumigaw sa kanila, at nag-alala siya nang may nakita siyang gumagalaw sa ilalim ng mga puno. Bumaba si Bilbo at napadpad sa sapot ng gagamba na naging sanhi ng pagbagsak niya. Kumuha siya ng sanga para kumapit, ngunit ito pala ang binti ng isang higanteng gagamba kaya bumitaw si Bilbo at nahulog sa mas maraming sapot. Sinundan siya ng gagamba at mabilis siyang nahuli. Pagkatapos ay sinubukan ng gagamba na hilahin siya patungo sa pugad nito, ngunit mabilis na kumilos si Bilbo at sinaksak ito ng espada bago inihagis sa puno. Tinanggal niya ang lahat ng sapot ng gagamba sa kanyang katawan habang tumitingin siya sa paligid, na tuklasang nahuli ang lahat ng duwende. Isinuot ni Bilbo ang singsing upang maging invisible at ngayon ay naiintindihan na niya ang wika ng mga gagamba na tinatalakay kung paano kakainin ang mga duwende. Naghagis siya ng bato upang gumawa ng ilang ingay at karamihan sa mga gagamba ay umalis upang mag-imbestiga, ngunit ang isa ay nanatili upang kumain. Gamit ang kanyang espada, sinimulan ni Bilbo ang pag-atake sa gagamba hanggang sa mamatay ito. Pagkatapos ay pinalaya niya ang lahat ng duwende mula sa sapot ng gagamba. Biglang tumalon ang isa pang gagamba kay Bilbo at napatay din niya ito, ngunit itinulak siya ng katawan pababa at naging dahilan upang malaglag niya ang singsing. Mas maraming gagamba ang patuloy na dumarating at sinimulan ng mga duwende ang pakikipaglaban sa kanila gamit ang kanilang mga espada at palakol. Pinatay din nila ang isa sa pamamagitan ng paghila sa lahat ng mga binti nito sa parehong oras. Nahanap ni Bilbo ang singsing sa lupa at nakita niya ito malapit sa isang kakaiba ngunit mahinahon na nilalang, gayunpaman, pinatay niya ito ng brutal. Pagkatapos ay kinuha niya ang singsing at napagtanto niyang ang singsing ang dahilan ng pagpatay niya sa hayop.
Ang mga duwende ay patuloy na nakikipaglaban sa mga gagamba at pinatay ang isang grupo ng mga ito, gayunpaman ang mga hayop ay patuloy na dumarating. Biglang tumalon ang Prince Elven na si Legolas, pinatay ang ilang gagamba bago hinarangan ang landas ng mga duwende at pinalibutan sila kasama ang sarili niyang mga bantay. Ang duwende na si Kili ay aksidenteng nahiwalay sa grupo at malapit na siyang makuha ng mga gagamba, gayunpaman, tumalon din si Toriel at mabilis na pinatay ang lahat ng mga gagamba upang iligtas siya. Pagkatapos ay kinuha ng mga elf ang lahat ng sandata ng mga duwende at kinaladkad sila patungo sa kanilang palasyo habang si Bilbo na hindi nakikita ay tahimik na sumusunod sa kanila. Karamihan sa mga duwende ay nakalok sa mga selda at sinubukan ni Kili na manligaw kay Toriel na hindi humanga. Dinala si Thorin para makita si King Thranduil na nag-alok na palalayain ang mga duwende at tutulungan sila sa kanilang paghahanap, ngunit bilang kapalit, gusto niyang makuha ang mga alahas ng Elven na ibinigay niya sa mga duwende maraming taon na ang nakararaan. Nagalit si Thorin na nagpapaalala kay Thranduil na hindi sila nakatanggap ng tulong nang humingi sila ng tulong pagkatapos umatake ng dragon. Gayunpaman, nagalit din si Thranduil at ipinahayag na gumagamit siya ng ilusyong mahika upang itago ang paso sa kanyang mukha na dulot ng apoy ng dragon. Sa palagay niya, ang kasakiman at pag-iimbak ng ginto ng mga duwende ang nagpatawag sa dragon, kaya dinala din niya si Thorin sa selda. Ilang sandali pa ay sinuri ni Toriel ang mga duwende at nakipag-usap kay Kili, na naging dahilan upang magkalapit sila. Samantala, si Bolg at ang mga orc ay pumuslit sa palasyo, sinusubukang humanap ng daan papunta sa loob. Kasabay nito, tumingin sa paligid si Bilbo at narinig ang mga elf na nag-uusap tungkol sa mga walang laman na bariles na kailangang itapon. Nang wala ng kalaban sa paligid, ninakaw niya ang mga susi ng selda mula sa sabitan at pinakawalan ang lahat ng duwende. Pagkatapos ay dinala niya sila sa cellar at pinagtago sa loob ng mga walang laman na bariles. Binuksan ni Bilbo ang isang hatch sa lupa na nagbaba sa mga bariles patungo sa ilog. Habang natuklasan ng mga elf na nakatakas ang kanilang mga bilanggo, ginamit ni Bilbo ang kanyang sariling timbang sa dulo ng hatch upang buksan itong muli at mahulog sa tubig. Itinulak ng mga bariles ang grupo sa ilog at sa sandaling napansin ito ni Legolas, inutusan niya ang kanyang mga mandirigma na isara ang mga tarangkahan. Ang mga duwende ay natigil sa mga saradong tarangkahan ngunit bago pa sila mahuli ng mga gwardya, sumalakay si Bolg at ang mga orc, pinatay ang mga elf sa tarangkahan. Pagkatapos ay bumaba ang mga orc sa tubig, kaya sinaksak ni Bilbo ang isa at nilabanan ng mga duwende ang iba. Nakikita ang lever sa malapit, tumalon si Kili mula sa bariles at gumamit ng espada ng patay na orc para labanan ang mga kalaban na sumusubok na humarang sa kanyang daraanan. Nagawa niyang pumatay ng ilan, ngunit nang makarating siya sa lever, tinamaan siya ni Bolg ng palaso sa kanyang binti. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Toriel at nakipaglaban sa mga orc na papalapit kay Kili, mabilis na pinatay silang lahat. Dumating din si Legolas kasama ang isang grupo ng mga sundalo, kaya naganap ang labanan sa pagitan ng mga orc at mga elf kung saan nagkaroon ng malinaw na kalamangan ang mga elf. Habang ang lahat ay abala, binuksan ni Kili ang gate at ang mga bariles ay muling gumalaw patungo sa ibaba ng agos. Nakatalon si Kili pabalik sa kanila habang nakahawak si Bilbo sa isang bariles upang mahila sa agos. Sinundan sila ng mga orc sa lupa, pinaputukan sila ng mga arrow habang dumadaan sila. Sinubukan din nilang tumalon, ngunit nagawa ng mga duwende na lumaban sa kanila. Sa mga tarangkahan, patuloy na pinapatay ni Toriel at Legolas ang mga orc hanggang sa magkaroon sila ng pagkakataon para sumali sa paghabol. Sinundan sila ng mga mandirigmang Elven at sinimulang ibagsak ang mga orc na kasalukuyang hinahabol ang mga duwende. Naghagis si Thorin ng sandata sa orc na nasa sanga upang patayin ito at nakakuha ng isa pang sandata bilang kapalit na ginamit nila sa mga orc na papalapit. Habang mas maraming orc ang kanilang napapatay, mas maraming armas ang kanilang nakukuha upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Pinutol din nila ang kahoy na ginagamit ng mga orc bilang tulay na nagpabagsak sa kanila. Ang isa sa mga bariles ay biglang tumalon sa ibabaw ng isa pang kahoy at gumulong pababa sa lupa na dumurog sa isang bungkos ng mga orc bago nasira. Ang duwende sa loob ay lumaban din, pinatay ang ilang mga kaaway bago tumalon pabalik sa tubig. Nagpasya si Legolas na gamitin ang mga ulo ng duwende para tumayo sa ilog habang patuloy siyang nagpapana ng mga arrow sa mga orc. Gumamit din siya ng orc bilang sleigh nang tumalon siya pabalik sa lupa. Papatayin na ng isang orc si Legolas mula sa likuran, gayunpaman, naghagis si Thorin ng palakol at pinatay ang nilalang.
Nagawa ng mga bariles na lumutang palayo sa kaligtasan habang sinusubukan din ng isa pang orc na salakayin si Legolas para lamang tumalon si Toriel dito at hinuli ito. Samantala si Gandalf ay nasa isang daanan sa paligid ng isang bundok at muntik nang mahulog sa mga sirang apakan, ngunit mabilis siyang nakabawi at pumasok sa isang makipot na siwang. Doon, siya ay nadulas, ngunit nagawa niyang huminto bago siya mahulog sa bangin. Pagkatapos ay pinailaw niya ang kanyang tungkod at pumasok sa isang lumang libingan na natagpuan itong bukas. Nagulat si Gandalf sa isang paniki, ngunit nadiskubre niyang ito ay kasamahang wizard na dumating din. Napagpasyahan nila na ang walang laman na libingan ay nangangahulugan ng isang sinaunang kaaway na nagbabalik at ang dark magic ay unti-unting kumakalat, kaya ang digmaan ay paparating. Sa kalaunan ay nakarating ang mga duwende sa pampang, kung saan nagsimulang bumaril sa kanila ang isang lalaking nagngangalang Bard. Nang mapansin na nagmula siya sa Lake Town, ang pamayanan ng mga tao malapit sa Lonely Mountain, ang mga duwende ay nagpanggap na mga mangangalakal at humingi ng tulong sa kanya. Ipinaliwanag ni Bard na makakapasok lang ang mga tao sa Lake Town kung papayagan sila ng master, kaya nag-alok ang mga duwende na magbabayad ng doble para maipuslit sila ni Bard. Samantala, tinanong ng mga elf ang orc na nagpahayag na si Kili ay natamaan ng may lason na palaso at malapit ng mamatay. Nagalit si Toriel at sinubukang patayin ang orc, ngunit pinigilan siya ni Thranduil at pinaalis siya sa silid. Nagsimulang ipaliwanag ng orc na ang kanyang master ay nakakakuha ng kapangyarihan at ang digmaan ay darating, kaya pinatay ito ni Thranduil. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga gwardya na doblehin ang pagbabantay sa kanilang mga hangganan na nagbabawal sa lahat na umalis o pumasok. Nang lumapit si Legolas sa mga gwardya ng gate, nalaman niyang umalis si Toriel at nagpas siyang sundan siya. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang bangka ni Bard sa Lake Town at pinagtago niya ang mga duwende sa mga bariles. Pagkatapos ay nakipagkasundo siya sa isang mangingisda upang ihatid ang kanyang mga isda na ginamit niya upang punan ang mga bariles at panatilihing nakatago ang mga duwende. Sa harap na tarangkahan, ipinakita ni Bard ang kanyang papel ngunit pinigilan siya ng assistant ng townmaster. Ipinaliwanag niya na si Bard ay may pahintulot na magdala ng mga bariles ngunit hindi pagkain, kaya ipinatapon niya sa kanyang mga tauhan ang mga isda sa tubig. Bago makita ang mga duwende, ipinaliwanag ni Bard na kakaunti ang pagkain at maaari itong magresulta sa kaguluhan, kaya pinayagan siyang dumaan. Pagkatapos ay iniulat ito ng assistant sa master ng Lake Town na tinanggap ang mga salita ni Bard bilang tanda ng paghihimagsik at nagpadala ng utos na arestuhin siya. Habang inihahatid niya ang isda, binayaran ni Bard ang mangingisda para manahimik tungkol sa mga duwende. Habang dinadala ni Bard ang mga duwende sa bayan, lumitaw ang kanyang anak at sinabi sa kanya na may nagmamasid sa kanilang bahay. Makalipas ang ilang minuto, si Bard at ang kanyang anak ay dumating sa kanilang tahanan, kung saan masasabi ni Bard kung sino ang mga bantay at sinabi sa kanila na tapos na siya para sa araw na iyon. Matapos muling makasama ang kanyang pamilya, pinapasok ni Bard ang mga duwende sa kanyang tahanan sa pamamagitan ng palikuran. Habang nagpapatuyo ang grupo, napansin ni Thorin ang Dwarvish Windlands sa ibabaw ng isang gusali at tinanong ni Bilbo ang istorya nito. Nang salakayin ng dragon ang bayan maraming taon na ang nakalilipas, tinipon ng pinuno ng lungsod ang kanyang mga mandirigma at binaril sila ng mga palaso. Gayunpaman, ang balat ng dragon ay masyadong matigas para masira ng ganoon. Tanging itim na palaso na ipinapana mula sa Windlands ang maaaring pumatay ng dragon at sinubukan ng pinuno na gamitin ito, ngunit ang kanyang pagpana ay nakakalungkot na hindi tumama. Itinama ng anak ni Bard ang kwento, na sinabing naitama ng pinuno ang palaso at nagpalaglag ng kaliskis, ngunit iniisip ng mga duwende na iyon ay isang fairy tale. Pagkatapos ay kinuha ni Bard ang ilang armas na nakatago sa tubig at inialok ang mga ito sa mga duwende, na hindi nasisiyahan sa mababang kalidad. Ipinaliwanag ni Bard na ang magagandang sandata ay nakatago sa armory at binigyang diin na ang mga duwende ay hindi makakaalis hanggang gabi dahil sa mga espiya sa buong bayan. Nang marinig ni Bard ang pangalan ni Thorin, nagmamadali siyang lumabas ng bahay at pumasok sa isang tindahan upang tingnan ang isang lumang carpet na nagpapakita ng family tree ni Thorin. Kumakalat na ang mga bali-balita tungkol sa mga duwende sa bayan at tinalakay ng mga mamamayan ang isang lumang propesiya na nag-uusap tungkol sa mga duwende na magdadala ng kayamanan mula sa bundok. Gayunpaman, naalala ni Bard na ang propesiya ay nagsasabi rin na masusunog ang bayan. Sa oras na bumalik si Bard sa kanyang bahay, wala na ang mga duwende. Ang grupo ay pumupuslit sa paligid at tumalon sa isang bintana upang makapasok sa armory,
kung saan sila nakakita ng napakaraming magagandang armas. Gayunpaman, ang sugat ni Kili ay naging sanhi ng kanyang pagbagsak at ang ingay ay nag-alerto sa mga gwardya na mabilis na pinalibutan sila at inaresto. Pagkatapos ay dinala sila sa bahay ng master habang ang buong bayan ay nanunood. Ipinaliwanag ni Thorin na siya ang huling miyembro ng hari ng kaharian sa ilalim ng Lonely Mountain at nangangako na babawiin ang kayamanan upang ang Lake Town ay maging isang maliwanag na lungsod muli. Biglang dumating si Bard at ipinaalala sa lahat ang natitirang bahagi ng propesiya. Gayunpaman, iginiit ng master na ang ninuno ni Bard ang nabigong pumatay sa dragon. Nasa sabik sa magandang ideya, tinanggap ng master ang mga duwende ng buong sigla. Sa umaga, ang grupo ay naghanda na umalis na may mga bagong sandata at baluti. Sinabihan ni Thorin si Kili na manatili dahil sa kanyang sugat at nanatili din ang 3 duwende upang tulungan siya. Sa sandaling iyon ay nahimatay si Kili at pumayag si Bard na papasukin ang 4 na duwende. Samantala si Gandalf ay nakarating sa inabandonang kuta at gumamit ng malakas na spell, sinusubukang ibunyag ng nakatagong Diablo ang kanyang sarili. Pagkatapos ng ilang pagsubok, inilantad niya ang ilang orc at si Azog na agad na nagpatumba sa wizard. Mabilis na nakabawi si Gandalf at ginamit ang kanyang mahika para hindi makalapit ang mga orc habang hinihiling na makita ang kanilang Panginoon. Nang tumingin siya sa ibaba, napansin niya ang napakaraming orc at ang kanilang mga hayop na pumapasok sa gusali. Dahil walang pagkakataong manalo, ginamit ni Gandalf ang kanyang matingkad na tungkod upang bulagin ang lahat at nagsimulang tumakas. Ang mga orc ay sumubok na sundan siya, kaya sinira ni Gandalf ang pasukan sa harap at ang tulay upang harangan ang daan na pumatay ng ilang orc gamit ang mga debris. Pagkatapos ay patuloy siyang tumatakbo para lamang makahanap ng ulap ng madilim na mahika. Sinubukan ni Gandalf na protektahan ang kanyang sarili gamit ang kanyang liwanag, ngunit ang madilim na mahika ay masyadong malakas at sinira ang tulay bago sinira ang liwanag na kalasag ni Gandalf. Isang figurang nababalutan ng apoy ang lumitaw sa kadiliman upang sunugin ang tungkod ni Gandalf at itinapon siya sa gusali na nagsimulang gumuho. Makalipas ang ilang minuto, nakakulong si Gandalf sa isang hawla at pinapanood ang pagmarcha ng mga hukbo ni Azog patungo sa bundok. Bumalik sa mga duwende, nakarating sila sa bundok at gumugol ng ilang oras sa paghahanap sa nakatagong pinto hanggang sa makakita si Bilbo ng ilang apakan sa gilid ng rebulto. Umakyat sila at hinanap ang pinto, gayon may wala silang mahanap na butas para sa susi. Ang huling liwanag ng araw ay dapat na magsiwalat nito ngunit ang araw ay lumulubog na, kaya ang mga desperadong duwende ay nagsimulang humampas sa pinto gamit ang kanilang mga palakol nang hindi nagtagumpay. Nang matapos na ang paglubog ng araw, ang mga duwende ay sumuko at umalis pagkatapos na malaglag ang susi. Nanatili si Bilbo upang mag-isip ng kaunti pa at napagtanto na ang huling liwanag ay nangangahulugan ng liwanag ng buwan na hindi nagtagal ay nagsiwalat ng susian sa dingding. Habang sinisigawan ng mga duwende na bumalik, hinanap ni Bilbo ang susi at muntik na itong mahulog, ngunit dumating si Thorin upang kunin ito sa tamang oras. Pagkatapos ay ginamit ito ni Thorin upang tuluyang mabuksan ang pinto at ang mga duwende ay naging emosyonal nang sa wakas ay makapasok muli sa kanilang lumang tahanan. Ang sulat sa dingding ay nagpapakita ng trono na may maalamat na Arkenstone at dahil si Bilbo ang nakatalaga na magnanakaw, siya ang mamamahala sa paghahanap nito. Naglibot si Bilbo hanggang sa makarating siya sa silid na pinag-iipunan ng kayamanan. Sinimulan niyang hanapin ang Arkenstone at kinuha ang isang tasa na naging sanhi ng pagkahulog ng mga barya at ibinunyag ang dragon na si Smaug. Nakita ang halimaw na nagising, isinuot ni Bilbo ang singsing, ngunit may naamoy pa rin si Smaug sa silid. Nagsimulang tumakbo palayo si Bilbo at nagtago sa likod ng isang haligi hanggang sa maramdaman ni Smaug ang singsing at pinag-react ito. Si Bilbo na takot ay tinanggal ang singsing at sinabing hindi siya pumunta para magnakaw, pumunta lang siya para makita kung gaano kahanga-hanga si Smaug. Sa sandaling iyon ay napansin niya ang Arkenstone sa malapit kaya't patuloy siyang nagsasalita upang magambala ang Smaug, ngunit masasabi ng dragon na nagsisinungaling siya at may mga duwende sa lugar. Pumapadyak si Smaug sa paghabol kay Bilbo, dahilan upang bumagsak ang Arkenstone at ang buong bundok ay niyanig. Ang maliit na lindol ay umabot din sa Lake Town at inihayag ni Bard na mayroon siyang huling itim na palaso na natitira. Siya at ang kanyang anak ay lumabas ng bahay upang subukang marating ang Windlands, ngunit nakita sila ng mga gwardya at sinimulan silang habulin. Ibinigay ni Bard sa kanyang anak ang palaso at sinabihan siyang itago ito habang siya ay bumalik upang labanan ang mga gwardya.
Itinago ng batang lalaki ang palaso sa isang bangka at nagawang patumbahin ni Bard ang ilang lalaki bago siya tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa iba't ibang bangka. Pagdating niya ulit sa lupa, pinatid siya ng assistant at pinatumba siya ng master bago siya itinapon sa kulungan. Samantala, dumating si Bolg at ang kanyang mga orc sa bayan sa pamamagitan ng pagtalon sa mga bubong at nakita nila ang duwende na si Buffer na naglilibot sa pangungulekta ng damo para sa sugat ni Killy. Sabay nilang sinalakay si Buffer at ang tahanan ni Bard, kaya sinubukan ng mga duwende ang kanilang makakaya upang protektahan ang pamilya ni Bard. Mabilis na napabagsak si Buffer ngunit bago siya mapatay ng orc, binaril ito ng palaso ng elf. Biglang pumasok sina Toriel at Legolas sa bahay at nagsimulang patayin ang mga orc nang walang awa. Tumulong din ang mga duwende, maging si Killy kahit na sobrang nahihirapan pa rin siya. Tumakbo ang isang orc upang ipaalam kay Bolg na wala na si Thorin at inutusan ni Bolg ang lahat na umatras. Agad silang sinundan ni Legolas habang si Toriel ay nananatili upang pagalingin si Killy dahil sa wakas ay bumalik si Buffer na may dalang mga halamang gamot. Habang naglalagay ng elven treatment, nakita siya ni Killy sa isang bagong liwanag at inamin ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Sa gilid ng bayan, naabutan ni Legolas ang mga orc at pinatay ang isang grupo sa kanila. Ipinadala ni Azog ang karamihan sa mga nakaligtas at nanatili upang labanan si Legolas na tinambangan ng dalawang nagtatagong orc. Madali silang napatay ni Legolas bago nakipaglaban kay Azog. Nagsimula sila gamit ang mga espada para lang madisarmahan at nagpalit ng kamay sa kamay, pareho nilang ginagamit ang mga gusali para ihampas ang isa't isa. Dalawa pang orc ang lumitaw na nakagambala kay Legolas, na mabilis na lumaban sa kanila at pinatay sila bago sumakay sa kanyang kabayo upang habulin si Azog na tumatakas. Sa bundok, patuloy na tumatakbo si Bilbo sa pagsisikap na makuha ang Arkenstone, ngunit patuloy na sinisipa ito ni Smaug palayo. Biglang tumingala si Bilbo at napansin niyang nawala ng kaliskis si Smaug, kaya totoo ang kwento ng palaso. Sa sandaling nakalapit si Bilbo sa bato, naghanda si Smaug para bumuga ng apoy sa kanya, gayunpaman ay isinuot ni Bilbo ang singsing at tumakbo palabas sa tamang oras. Sa sandaling iyon ay dumating si Thorin na hinahanap si Bilbo at agad na nagkasakit ng kasakiman. Sinubukan ni Bilbo na sabihin sa kanya na dapat silang tumakbo, ngunit pinipigilan siya ni Thorin na nakataas ang espada. Nakita sila ni Smaug kasabay ng pagpasok ng iba pang duwende, kaya kinailangan nilang tumalon sa ginto para makaiwas sa mga paparating na apoy. Tinamaan pa rin si Thorin ng ilang apoy sa kanyang likod, ngunit gumulong lang siya para patayin ito. Si Bilbo at ang mga duwende ay pumuslit sa paligid ng inabandonang kaharian habang patuloy silang hinahanap ni Smaug. Pumunta sila sa guard room ngunit nakita nila na ang daan palabas ay hinarang at ang mga katawan ng lahat ng mga nahulog na sundalo. Sa pagtanggi na mamatay ng ganito, gumawa si Thorin ng isang plano. Nahati ang grupo at ang ilan sa mga duwende ay kinuha ang atensyon ni Smaug upang sundan sila sa mga pandayan, laging tinitiyak na umiwas sa apoy. Nahulog ang koponan sa mga cart, kaya pumasok si Smaug sa isa pang silid at muling bumuga ng apoy, kaya napilitan si Thorin na tumalon sa baba. Nakahawak siya sa lubid at pinutol ng isa pang duwende ang panimbang na lubid para pabalikin siya. Sinubukan siyang kagatin ni Smaug, gayunpaman, isang bungkos ng mga debris ang nahulog at ipinadala siya sa ilalim ng shaft. Sa kabutihang palad, nakalabas kaagad si Thorin bago muling binugahan ng apoy. Pagkatapos ay tumakbo ang grupo sa mga pandayan at napagtanto na kakailanganin nila ng apoy para dito. Sinimulan ni Thorin na insultuhin si Smaug bago nagtago, hinayaan ang paparating na apoy na sindihan ang mga pandayan. Habang paulit-ulit na tinatamaan ni Smaug ang gate para ibagsak ito, nagtulungan ang mga duwende na maghalo ng explosive powder. Sa sandaling pumasok si Smaug, hinugot ni Bilbo ang isang lever para ihulog ang tubig sa kanya para matigil ang apoy. Pagkatapos ay sinimulan ng mga duwende na ihagis ang powder sa dragon upang mapanatili siyang abala habang ang ginto ay natutunaw. Ang powder ay walang masyadong nagagawang pinsala at sinimulan ni Smaug na sirain ang silid, na naging sanhi ng pagkahulog ng mga duwende mula sa mga kariton. Gumamit ng kariton si Thorin upang lumutang sa gintong ilog at marating ang pangunahing bulwagan. Kasabay nito, nagpahabol si Bilbo kay Smaug patungo sa bulwagan na iyon, kung saan hinihila ni Thorin ang kadena upang buksan ang isang lumang estatwa. Si Smaug ay nabighani sa ginto sa loob, na biglang sumabog at tumakip sa buong dragon. Sa kasamaang palad, hindi pa rin ito sapat para saktan siya, kaya si Smaug na galit ay nanumpa ng paghihiganti at lumipad palabas upang salakayin ang Lake Town. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo.
Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.